Waffles. Napakagandang pagpili. Pinapayagan ito ng chef. Madali lang Oh, yan. ayos. Magsisimula ako sa mga itlog. Tingnan mo kung paano ko gagawin ito. Ingat, baka mabasag mo lahat. Iyan ang gusto ko, Lola. At walang asukal. Pero kaunti lang. Naiintindihan ko isang kuro. Magaling. Naniniwala ka ba? Mas maraming asukal, mas malasa. At nandito ang harina. Oh, parang babaeng ako. Oh, nawala na. Salamat sa Diyos. Naku! Sige na, Apo. Dumihan mo ang buong mesa. Ito ay isang aksidente. Halika na. Ayos, may harina. Ngayon kailangan ko ng gatas. Hindi ito magiging mahirap. Ina-activate ang super speed. Mas mabilis ako kaysa sa anumang mixer. Surprise! Ang Skittles ay siguradong magpapasaya sa bata. Ganda. Handa na ang mga mangkok, ganun din ang masa. Kailangan lang natin silang pag-isahin. Magtiis ka. Kaunti na lang bata at ang waffles ay magiging kahanga-hanga. Wow! Ang galing na may heart-shaped akong waffle iron. Maaari kang magbuhos ng iba't ibang kulay ng masa at magiging rainbow waffles ito. Isang saglit. Huray! Para itong bomba. Para sorpresahin ang bata, decorative ko ito ng chocolate sprinkles. Wow! Ako na sana ang kakain kung wala lang ang challenge. Anong ganda? Pagkatapos, lahat ng nangipin ay magiging berde. Sinisira ko ang tiyan at lasa ng waffles, kaya hindi ko ito idadagdag. Susubukan ng bata ang bersyon ko at hindi natitigil. Ang sikreto ni Lola ay maple syrup at, syempre, mantikilya. Ng mga waffles na high science manay. Paninaman ang natural na pangkulay. Ang zucchini ay gagawing masarap at maganda ang aking mga waffles sa minsan 2 sa 1 at may tagumpay na sa bulsa ang chef. Kailangan na lang magdagdag ng ilang hindi mapapalitang sangkap at pwede nang ibuhos ang masa sa waffle iron. Tara na! Voila! Ang chef ay naglalapit sa inyong pansin ng magagandang waffles. Nariyutias na per sa decoration at ilang down per sa epekto. Nakakadiri ang mga ito. Tingnan mo yan. Sige na, Tingnan mo yan, Lola. baby. Ang interesante. Wow! Talagang nagsikap kayo lahat. Uunahin ko ang waffles mula kay Grandma. Oh, isang pirasong mantikilya. Sige, masarap ito. Pero masyadong simple. Wow! Ang kakaibang dekorasyon. Anong ginagawa ng mga dahon dito? Aba, hindi pwede. Ang mga waffles mismo ay mukhang maganda. Subukan natin ito ngayon. Oh, anong gulo! Parang lasa ng panghugas na pamunas. Hindi ko yang gagawin. Wow! Anong cool na waffle. Hugis puso rin sila, ang cute. Salamat, kuya. Masarap at napakasarap. Busog na ako. At ikaw ang nanalo. Salamat! Hooray! Ano ang iginuhit mo ngayong pagkakataon na ito? Makikita mo ngayon. Magluto ka ng french fries para sa akin. Madali. Magagawa ito. Uy, Lola, nagsimula ka na pala. Hindi ako natulog. Oh, naiintindihan ko. Langis ba ito? Super. San ba ito laging ibinubuhos? Tama, sa kawali. Sige, kailangan ko pa. Oh, mas mabuti iyon. Ngayon kailangan ko ng pakete ng french fries. Well, para sa baby. Kahit ano, di ba? Oh, hindi. Teka, sobra ang mantika dyan. Saan nanggagaling ang mga talsik? Oh, mga tao, tumigil, tumigil, tumigil. Sino ang nagluluto ng ganyan? Pasensya na, Lola. Mas kaunti ang langis na dapat idagdag kaysa sa iniisip mo. Manood at matuto, mahal. Sapat na iyan. Ngayon, pwede mong buksan ang kalan at ilagay ang mga patatas ng paunti-unti. Kahit na, tama ka, mas mabilis ito sa paraang ito. Ang pinakamahalaga ay hindi tumalsik ang langis. Masarap at malutong na patatas ay handa na. Ilalagay mo ito sa isang mangkok at magdagdag ng masarap na ketchup. Ano sa tingin mo, chef? Bravo, Lola! Kahit na mahina ang disenyo, sa hamon, kailangan mo ng imahinasyon. Hahatiin ko ang mga patatas sa mga bahagi at kukuha ng pinakapayat na hiwa ng bacon, iprito ng kaunti at ibalot ang mga patatas doon. Voila! Mas maganda. Tama ka tungkol sa sarsa. Mas gaganda ang pagkain at magbibigay ng alindog ang perehil. Napakatalino. Wow! Perpekto. Hindi ko alam paano magluto ng patatas. Anong dapat kong gawin?
Alam ko na. Mabibigla ang sanggol. Pagkatapos ng lahat, bibigyan ko siya ng paborito kong marmalades. Parang french fries talaga ang itsura nila. Bon appetit, kapatid na babae. Dahil lahat ay nagdadagdag ng mas maraming sarsa, gagawin ko rin. At magbubuhos ako ng strawberry syrup bilang kapalit. Kain kayo. Hooray! Ang ganda ng hitsura ng french fries. At ang bango! Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Ang galing! Ang sarap! At anong klaseng obra maestra ito mula sa chef? Hindi ako kumakain ng parsley, pero ang sarsa ay napaka-appetizing. Masarap. Sulit subukan. Ay, hindi ko gusto ang bacon. Ew. Ano kaya ang ginawa ng kapatid ko? Wow! Marmalade ito. Gusto ko pa. Ang galing! Ibinibigay ko ulit ang panalo sa kapatid ko. Yay! Ang galing. Salamat, baby. Dalawa. Mas mabuti ito sa ganitong paraan. Salamat, Lola. At ngayon gusto ko ng mga rolyo. Naiintindihan kita. Nasa tamang lugar ka. Mga goodie. Anong klaseng rolls? Ang nori at isda ay hindi magkatugma. Kapag nasiyahan ng bata sa marmalades, ginagamit ko muli ang mga ito. Ang sarap talaga. Una, kailangan mong magbuhos ng cream at pagkatapos lagyan ng mga mata ng marmalade at syempre, magdagdag ng ilang marmalade bears. May astig ako. Ang galing. Wow. Ang natitira na lang ay ibuhos ito ng syrup. Panoorin kung paano magluto ang master. Masarap. Wow. Hindi nakakabusog ang marmalade lamang. Bukod pa rito, kinain na ito ng bata. Kung hihingi siya ng rolls, ibig sabihin gusto niya talaga ng rolls. Sa simula, maglalagay muna ako ng kanin. Kanin, iyon ang kailangan para sa rolls. Marunong si Lola magluto niyan. Huwag kang tumingin dito. Ang pangalawang sangkap ay avocado. Maximum ng malulusog na taba. Minimum ng halos walang carbohydrates. Kaya rin ito ni Lola. Itong si Lola talaga. Tiyak hindi niya kayang hiwain ang salmon na kasing nipis ng isang profesional. Luto na ang kanin. Oo. Lubos kong nakalimutan ng nori. Ang keso at abukado, ang magiging palaman at makatutulong iyon na mabigyan ng tamang hugis ang mga rolyo. Napakaganda. Ang natitira na lang ay ilagay ang isda sa ibabaw. Ihahain na ang putahe mula sa chef. Wow. Wow. Oh. Hindi naman ako masyadong malayo sa chef, tama ba? Anong gagawin? May naisip ako. Kung kailangan mo ng bilog na hugis, maaari kang kumuha ng pipino, kumuha ng piraso mula sa palaman at lagyan ng keso sa loob. Magkakaroon ng mga rolyong estilo ng Lola. Handa na kami, baby. Tingnan natin. Hindi ito mukhang mga rolyo pero susubukan ko pa rin. Ayoko nito. Pasensya na, Lola. Hindi ko kinakain yan. At ang mga roll mula sa chef ay mukhang eksakto kung paano ko ito iginuhit. Tingnan mo sila. Wow, ang sarap. Ang sarap. Ano ito? Maanghang na wasabi. Sagipin mo ako. Ang ganda. Masarap ito. Napakaganda, bro. Ikaw ang pinakamahusay. Yay. Sa wakas, gusto ko ng kape. Wow. Gagawin ko ito Sige. sa loob ng 2 segundo. Sige. Okay, honey. Si Lola ay isang Sige, eksperto. kasunduan. Matagal ko nang hawak ang bag na ito. Panahon na para gamitin ito at magtimpla ng mabangong instant coffee. Kailangan mo lang buhusan ng kumukulong tubig at magdagdag ng gatas. Tingnan natin. Perpekto. Maganda. Uy! Napakapait at mainit nito. Sigurado akong gusto ni baby ng malamig at matamis. Kukuha ako ng yelo at magdadagdag ng chocolate syrup at kasabay nito ay idedekorasyon ang tasa. Wow, astig! At ngayon gagamitin ko ang handang kape mula sa mga eksperto. Alam kong tiyak na masarap ito. Wow! Mahilig din ako sa cream. Kung gusto ko ito, magugustuhan din ito ng baby. Woohoo! Tadam! Astig! Budburan ko ng Oreo cookies sa ibabaw. Angas! Wow! Ano? Astig! Wow, Lola. Ano ang pinakikinggan mo, Apo?
Tingnan mo ito, Lola! Yo. Sa totoo lang, may hamon tayo. Anong bango? Ang chef ay gumagamit lamang ng pinakamahusay na kape, mga butil. Una, kailangan mong gilingin ang mga ito at pagkatapos ay maaari mo nang ipagtimpla. Dapat maging tumpak ang lahat para lamang makamit ang perpektong lasa na nangangahulugan ng aking tagumpay. Sa tulong ng isang flask, maaari mong kontrolin ang dami ng gatas at sabay na paluin ito doon din. Anong klaseng mga teknolohiya? Ano? Madali lang. Lola, maaari mo rin gamitin ang mga gadget para makamit ang resultang ito. Isa pang lihim, ang cotton candy ay gagawing kamangha-mangha ang anumang kape. Ano sa tingin mo? Wow, baby, subukan mo. Ah, cool. Simulan natin sa baso ni Lola. Ah, nakakasuka. Hindi ko ito mainom. Paano nangyari yon? Wow, cotton candy. Ang astig. Napaka-cool nito. Kamusta ang bigote ko? At nakalimutan ko na ang tungkol sa kape. Dapat mo rin itong subukan. Pero hindi syempre wala ang cotton candy. Gusto ko talaga ito. Astig. At ano ang niluto ng kapatid ko? Wow! Oreo ba yan? At may cream pa? Ang sarap naman yan. Masarap. Ang malamig na kape ay astig. Alam ko na. Huray! Masaya akong nagustuhan mo Sino ito. ang dapat kong ibigay ang tagumpay? Well, panalo ang chef. Ito ang pinakamasarap na kape na natikman ko. Heto na. Narito na ang iyong padala. Salamat. Ngayon tingnan natin kung ano ang nilagay nila sa aking kahon. Ang pink na mop. Mahusay. Babagay ito sa akin para sa maglamorous na pagtanggal ng sapot sa paborito kong bahay. Ew, anong laking gagamba? Kung sana hindi lumabas ang uban sa ganitong takot. Oh! Anong ginawa mo, Kim? Oh, hindi. Astig! Ang vacuum cleaner ko ang tumulong sa akin. Linisin natin ang lahat ng sapot ng gagamba. At ano ang nilagay para sa akin? Oh, mga goma na guwantes. Astig! Ngayon tatanggalin na natin ang lahat ng basura mula sa hinaharap na bahay pangharap. Ibaba ang sapot. Mahusay. Mahusay na trabaho, Kim. Ano? Oh, oo. Alam ko na ako ay... Wow! Bagay na bagay sa akin ang pink na carpet na ito. Pero kailangan ko ito para sa palitada ng bahay. Kaya heto ang stapler at uumpisahan natin sa bubong. Magpapatuloy sa mga dingding. Huwag kalimutang gumawa ng butas para sa bintana. Oh, perpekto. Idagdag natin ang umiikot na puso na ito. Sa tingin ko bagay sa akin ang kulay na ito. Kailangan ko ng gunting at hindi para sa buhok ko. Kailangan ko ito para sa bubong ng carpet ko. Gupitin lang natin ng kaunti dito at perpekto na. Oo. Mukha itong katawa-tawa. Oh, tingnan mo ang mga kahon ng Pringles. Alam ko na ang gagawin ko. Alam ko na may dahilan kung bakit kumakain ako ng Pringles buong buhay ko at nangongolekta ng mga lata na ito. Kailangan ko sila sa sandaling ito. Ilang Haribo marmalades sa mga bintana at Oreos naman sa bubong. Perfecto! Ang maliit na bandila dito. Ataray! Mia, halika na. Maging mas maingat. Sige. Oh, patawad. Nagpapabalon ako. Ang mga dilaw na bola na ito ay perpekto para sa pagdisenyo ng bago kong bahay. Kailangan ko lang palubuhin lahat ng mga balon na ito at siguro ay sapat na ito para sa bahay. Malapit na akong matapos. Oh, ang huli na. Mia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos. Mas gusto kong lagyan ng dekorasyon ang bahay ngayon. Magsimula tayo sa ibaba at umakyat pataas. Ang mga dilaw na bola na ito ay nagpapalala sa akin ng mahahabang sausage. Ilagay natin ito sa itaas at tapos na tayo. Astig! Ang mga saging ay napakasarap, pero kailangan ko pa. Sige, maghukay ng butas. Ilagay ang balat ng saging sa loob. Ayos! Ngayon diligan na ang lahat at maghintay. Wow! Wow! Ang astig na puno! Huray! Tingnan mo ang napalago ko. At narito ang ilan sa mga paborito kong saging. Dito ako tiyak na magpapaaraw. Perpekto. Ngayon makakapagpahinga na ako. Oh, mga saging! Sa tingin ko hindi mamasamain ang kapitbahay kung kumuha ako ng dalawa. Ha? Anong ginagawa mo dito, Dan? Hindi. Mga saging ko to. Sige. Fine. Kailangan nating agad na mag-isip ng magagawa natin sa bakuran. Tama. Meron akong makina dito.
Kotse, pero saan ko ito pwedeng ipaikot? Gagawa ako ng karera? Oo. Ilagay natin ito dito at tara na. Ang saya! Perfecto! Ayos lang. Ang mga lalaki ay talagang magkakamuka. Sige, may mas interesante ako rito. May maliit na set ng mga kasangkapan at parte ng aking duyan. Oh, maglalagay kami ng swing na katulad niyan. Astig akong bihasa sa gawaing kamay. Para ito sa unicorn ko dito. Perfecto! Ngayon, isang maliit na mailbox. Oh, ang cute nito. Wow. May cute na mailbox si Kim. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Pipintahan ko ng pula ang aking mga bulaklak at ilagay ito sa aking mailbox. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi ko kailangan ng mailbox. May naisip ako, kilalanin ng hipodog, siya ang magiging bantay ng aking mga sulat. Hello mga kaibigan. Ako si Postman Sam at narito ang inyong sulat. Napakaliwanag ng mailbox mo, miss. Narito ang iyong sulat. Magandang hapon, Ginoong Dan. May dala rin akong sulat para sa'yo. Sana ito... Kinagat ako! Kinagat ako! Ay, hindi ko gusto ang mailbox mo. Paalam! Oh, sinong nakatira dito? Pagkain? Kamusta magandang dalaga? Pasensya na. Medyo nakakahiya yun. Well, narito ang iyong sulat, Binibini, ng aking universo. Oh, salamat. Paalam! Kailangan ko nang umalis. Paalam! Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi na ako natutuwa sa mga kotse. Tama. Wala pa akong nagagawa sa bahay. Kailangan nating gumawa ng dream room sa lalong madaling panahon. Ang empty dito. Kailangan ko talagang ng cool na bagay dito. Magsisimula ako sa mga dingding. Ang asul na pintura sa aking mga dingding ay babagay ng perpekto. Ngayon, ipipinta ko ang lahat. Naku, gusto ko ang pagpipinta. Ang susunod na gagawin, tama, ang carpet. Ang malambot na mga basang lugar ay siguradong magmumukhang kamangha-mangha sa kwarto ng tunay na lalaki. Matigas na lalaki. At dito ko ilalagay ang mga laruan ko sa pader. Perpekto ito! Narito ang martilyo at ilang plaster. Oh, at isang cool na tao doon. Oh, hagi-wagi? Hindi makakasakit, tama? Perpekto! Tingnan mo itong sombrero mula sa Minecraft at itong baboy. Kailangan ko ng bombang to dito. At magdagdag tayo ng mga modelo para sa hamster. Kilalanin ang aking maliit na hamster, si Pete. Makatitira siya sa akin. Ang upuan ay para sa akin din. At mukhang handa na ang lahat. Astig! Ngayon, maaari kang mag-relax at mag-enjoy kasama ang aking maliit na kaibigan. Nagdadala siya ng swerte sa akin sa mga laro. Mayroon akong totoong kwarto ng pangarap. Ang saya ko! Grabe! Ang astig! Sige! Gusto ko rin ayusin ang kwarto ko. Pero hindi tulad ng kay Dan, syempre. Una, aayusin ko ang manicure ko. Ang mga pink na kuko na yan ay magpapabaliw sa lahat. Uy, bakit ang puting-puti ng mga pader? Hindi pwede yan. Ay, kailangan ng agarang pink na puso. Pinturahan natin ang mga puso. Perfecto, di ba? Ikaw rin. Ayos. Ang perpektong pink na kwarto ko. Pero ang sahig, hindi pa ito pink. Lagyan natin ng alpombra. Ilang ulap sa mga dingding. Ilang labi bilang ilaw. Mahusay! Ito ay isang pink na giraffe na may napakahabang mga braso. Ilagay natin siya dito. Ngayon, ang orihinal kong pagpipinta doon. Mahusay! Ang mesa na ito ay magiging maganda dito. Wala akong mapaglagyan ng mga gamit ko. Tama ba? Kailangan ko pa ng iba. At narito ang isang magandang mesa na may salamin para maging maganda ako araw-araw. Kailangan bang i-update ang makeup, tama? Napakaganda ko! Ang buhok ko ang pinakalambot at ang magandang pabango ang susi sa tagumpay. Tingnan mo ang kwarto ko. Perpekto. At narito ang pusa ko, ang pinakamagandang pusa kailanman. Sige. Ang mga puting pader na ito ay nagpapalungkot sa akin. Kailangan nating ayusin ang lahat ng maagap. Mayroon na akong magandang ideya.
Upang magsimula, pipinturahan natin ang mga pader ng dilaw upang ito'y maging mas maliwanag at positibo. Ibuho ang pintura at dalhin ito gamit ang roller. Gustong-gusto kong magpinta ng pader. Ngayon, iguguhit ko ang araw. Itingnan mo, ang dali lang! Ilang sinag nito, ganyan lamang? Magaling! Pinturahan ka rin natin. Perpekto! Dilaw na lahat ng dingding. Ayos. Pero tingnan mo ang sahig. Kailangan pa ng buhangin. Para akong nasa tabing dagat. Ang galing! Dagdagan pa natin. Perpekto! Ngayon, kailangan ko ng mga cool na poster dito at doon. Ay, Ducky! Oh, tingnan mo ang mesa na ito. Ilalagay ko dito lahat ng aking dilaw na laruan. Oh, ang lambot at ganda. Dito mismo. Ngayon, kakailanganin ko ng mesa. Woohoo! At magiging dilaw din ito. Oh, tingnan mo ang bagay na ito. Pakiramdam ko parang nasa beach na ako. Oh, perfecto! Ang ukulele ko, para makakanta ko ng mga awitin ko. Ilagay natin ito dyan. Ilang garland. Perfecto! At isang litrato ng cute kong maliit na aso. Gustong-gusto ko ang mga corgi. Halika dito. Aking munting bata. Oh, ang cute mo. Kumanta ka kasama ko. Halika, sabayan mo ako. Isulat sa mga komento kung alin ang pinakagusto mo.